7-1 center mula China na mala Nikola Jokic maglaro, kukunin ng Lakers sa darating na NBA draft. Pero bago yan, alam nyo ba mga idol, bago pa man magsimula ang playoff series ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves, nainsulto pala si Anthony Edwards sa ginawa ng Lakers. Ginamit kasi ng Lakers sina Bronny James at Shake Milton bilang scout team para gayahin ang estilo ni Edwards sa practice. Pero ang hindi inaasahan ng Lakers, umabot ito kay Ant-Man at naging personal ang dating. Para kay Edwards at sa ilang fans, malinaw daw na underestimate ito sa kanyang kakayahan. Imagine, si Bronny na bagong pasok pa lang sa liga ang ginamit para irepresenta siya. Malayo raw ang agwat nila at tila isang insulto ito sa kanyang pangalan. Ipinaliwanag naman ng kampo ng Lakers na taktika lang daw ito, nothing personal. Pero hindi na mababawi ang pride na natamaan. Kaya nga raw nang malaman ni LeBron ang reaksyon ni Edwards, tinangkang pakalmahin ang sitwasyon. Sinabihan pa raw ni LeBron si Edwards na humingi ng paumanhin kay Bronny o wag siyang asahan na makikipagkamay o makikipagbatian sa playoffs. Pero ang sagot ni Edwards, "Bring it on, let's see what happens." At ayun na nga, sa Game 1 pa lang binanatan agad ng Wolves ang Lakers. Pagkatapos ng panalo, binitawan ni Edwards ang matinding linya. Overrated team ang Lakers. At ang era ni LeBron, tapos na. Dagdag pa ni Edwards, panoorin nyo kung paano ko sila ipapadala sa pangingisda sa loob ng 6 na laro. At hindi nga nagbiro si Anthony Edwards. Tinapos ng Timberwolves ang Lakers sa Game 5. Hindi na umabot pa sa Game 6. Sa seryeng ito, na-unlock ang buong potensyal ni Anthony Edwards. Dahil sa pang-iinsulto, motivation at kaunting trash talk, sumabog ang laro niya. Pati nga si Shannon Sharpe na nagsabing Lakers in 5 na tahimik. At si Edwards, walang preno sa pagta-trash talk kahit sa labas ng arena. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sapat ba ang ginawa ng Lakers para matawag na insulto? O talagang ginamit lang ito ni Edwards para patunayan na hindi siya pwedeng pagtawanan samantalang nagdeklara na si Hansen Yang para sa 2025 NBA Draft? Isang 7-1 na sentro mula sa Qingdao Eagles sa CBA China. 19 years old pa lang pero grabe na ang naging impact niya sa liga. Kinukumpara siya sa mga NBA stars tulad ni Nikola Jokic dahil sa galing niyang maglaro bilang big man na may playmaking skills. Sa CBA, nag-average siya ng 16.6 points, 10.5 rebounds, 3 assists at 2.6 blocks per game. 2 beses siyang naging CBA All-Star noong 2024 at 2025. Napili rin siya sa All-CBA Domestic First Team ng 2 sunod na taon. Nanalo siya bilang Defensive Player of the Year noong 2024 at naging Rookie of the Year ng 2 beses sa mga taon ng 2024 at 2025. Nagbawas pa nga siya ng timbang mula 127 kilograms naging 117 kilograms na nga lang ito na nagresulta sa mas magandang kondisyon sa court, mas mabilis, mas magaan kumilos at mas kayang makipagpalitan ng bantay kahit sa maliliit na guards. Ngayong 2025, opisyal na niyang inanunsyo ang pagsali niya sa NBA Draft. Kinuha siya ng Clutch Sports, ang ahensyang humahawak kina LeBron James at Anthony Davis. Ayon sa mock draft ng Tankathon, projected siyang mapili ng Los Angeles Lakers bilang 55th pick sa second round. Sa huling laro nila sa NBA Draft Combine, nagtala siya ng 11 points, 6 rebounds, 6 assists at 1 block sa loob ng 30 minutes of playing time. Solid ang performance niya at lalo pang pinatunayan na pwede siyang makipagsabayan sa ibang top prospects. Malaki ang potential ni Hansen, magaling siya sa ilalim, may solidong low post game at marunong mag-facilitate kahit big man. Elite din siya sa rebounding at shot blocking. Pero meron pa rin siyang kailangang ayusin, gaya ng shooting range, ball handling na minsan nagiging sanhi ng turnover, at ang kakulangan sa bilis kapag kailangan depensahan ang mga mas maliliit at mabilis na players. Base sa lahat ng pinakita niya mula sa CBA hanggang Draft Combine, handa na si Hansen Yang na tumapak sa mas malaking entablado, ang NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Bagay ba si Hansen Yang sa Lakers? I-comment nyo lang ang opinion nyo sa baba. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe, i-share na rin para updated kayo sa mga balita sa mundo ng NBA.